Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Happy New Year po muna sa lahat, mga kabunyog. Welcome po sa isang namang episode ng ating talakayan dito po sa aking YouTube channel na Attorney Ricky Tumutorgo at sa aking uh, Meta page o Facebook page na Ricky Tumutorgo. Ito pong segment natin ngayon, ang take ko, attack ni Attorney Ricky Tumutorgo. Bagong segment po ito mga kabunyog, mga kababayan. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa Attorney Ricky Tumutorgo YouTube channel natin at kung hindi pa po kayo nakafollow sa Attorney Ricky Tumutorgo Meta or Facebook page, follow na po kayo. Mga kabunyog, itong segment na ito, may mga subscribers kasi tayo, may mga followers na nagtatanong, Attorney, anong take mo? Anong take ko daw? Ah, ah, Tinatanong nila ako anong masasabi ko sa mga maiinit na issue at kaganapan sa ating bayan. Kaya naisip kong gumawa na ng segment para diyan. Tulad ngayon, 3 topics ang gusto kong ibigay ang take ko. So ito na tayo, ang take ko ni Attorney Ricky Tumutorgo. Marami ang nagtatanong, ano kaya ang tingin ni Senadora Loren sa ginagawa ng kanyang congressman na anak na si Leandro Libeste? Maraming nagtatanong sa akin yan. Attorney, ano kayang tingin mo? Anong tingin mo? Alam ba ni Loren ang ginagawa ng anak niyang si Congressman Leandro? Okay lang ba sa kanya yan? O yun ang madalas na itanong sa akin ng ating mga followers at subscribers. So sige nga, pag-usapan natin 'yan. Hmm? Alam naman natin itong si Leandro Liveste, si Leandro Liveste ay anak ni Loren. Ang father nito ay yung dating gobernador, hmm, yung dating gobernador ng Batangas. Leandro din yata eh. Doon yata kinuha ang pangalan nito ni Leandro Jr. Kasi Leandro, ang alam ko, Leandro din ang pangalan ng ama nito. Dating Batangas Governor Leandro Libeste Sr. Kaya lang naging controversial yon si Leandro Libeste Sr. dahil nasangkot yon sa pagpatay. Ano yon? Convicted yon. Convicted. Nagtalo sila nung kanyang aide. Yung kanyang aide na hindi ko na natandaan yung apelyido ng pangalan. Pero trusted aide niya yun. Kaya lang, dun sa opisina niya, nagtalo sila, o mukhang humantong sa pagbaril. O kaya na-convict si dating Batangas Governor Leandro Libesti Sr. Nakulong siya noon. Kaya lang, naparol yata siya, kaya napalaya ng maaga. Anyway, hindi naman 'yun ang issue natin ngayon. Ngayon si Loren, mukhang ginugroom itong anak niyang itong si Leandro Jr. na pumasok sa politika. Kaya ito ang unang term ni Leandro Liveste Jr. sa politika bilang congressman ng First District ng Batangas. Ang distrito na yan ng Batangas, yan yung hawak dati nung dating champion swimmer na si Eric Buhain. Si Eric Buhain ay son-in-law, manugang ni Ermita. Si Ermita kasi politiko diyan sa Batangas. Ito yung si Buhain. Kaya lang, ito na nga, pinalitan na itong mga Buhain at saka Ermita, pinalitan na ngayon ni Ligarda. Malaki ang nakuhang boto nito ni Leandro Liveste. Unang-una kasi yung mother niya si Loren. Pangalawa, yung father niya, matagal na political dynasty diyan sa Batangas, mga Liveste. Kaya ito. Ngayon, balik tayo dito sa topic. Ano bang tingin ni Loren sa ginagawa ng anak niya? May nakita akong post ni Loren Ligarda. May nakita akong post niya ngayong New Year. Yung message niya ni Loren. Ang message ni Loren Ligarda ngayong New Year ay sabi niya, ito yung sabi ni Loren, ang dasal ko ay isang mapayapang bagong taon para sa ating lahat. Mula sa aming pamilya kasama si Nanay Feli na 92 years old na, si Pikachu na alaga niya at matanda na rin, at si Leandro na puno ng sigla at mabuting hangarin.
O yun. So, dito sa sa post na ito ni Loren Legarda, New Year's message niya, New Year's post niya sa kanyang Facebook, ang nag-comment siya, side comment tungkol kay Leandro Liveste, puno ng sigla at mabuting hangarin. So, yan yung tingin ni Loren sa kanyang anak. So, sa tingin niya, mabuti ang ginagawa ng anak niya. Sa tingin niya, tama ang ginagawa ng anak niya. Kasi sa tingin niya, ang ginagawang ito ni Leandro ay dahil siya'y kabataan pa. So, puno ng sigla. Ang kanyang ginagawang yung mga Cabral files na yan para kay Loren ay mabuting hangarin. Yun yung Kaya siguro si Leandro Libeste at sige lang sa ginagawa niya kasi yung kanyang ina mukhang nasa likod niya sa ginagawa niya. Oo. Ah, Kaya yung dun sa mga nagtatanong, ano bang tingin ni Loren sa ginagawa ng anak niya? Yun ang tingin ni Loren. Ang tingin niya, natutuwa siya. Suportado niya ang ginagawa ng anak niya dahil puno siya ng sigla at mabuting hangarin. Sa totoo lang, mabuti naman yung hangarin sana. Totoo naman yun. Totoo rin yun na dahil kabataan, puno ng sigla. Totoo naman yung sinabi ni Loren. Totoo rin yun na magandang hangarin ang labanan ng korupsyon. Tama yun. Tama yun na bilang kabataan, sa kabataan ka, di puno ka ng sigla. Tama yun. Yung paglaban sa korupsyon, tama rin yun, mabuting hangarin. Kaya lang, ang problema kasi dito kay Libeste, kay Leandro, bakit kailangan niya pa ng maraming drama? Unang-una, may mga pang-iyak-iyak. Kailangan ba yun? Kailangan niya bang umiyak para lang sabihin yung mensahe niya? Yun yung yun yung medyo nasiwa tayo dito kay Leandro Libeste. May mga paiyak-iyak pa. Bakit kailangan niya pang umiyak? Pangalawa, bakit ngayon niya lang nilabas yung Cabral files na yan? Bakit noon hindi niya pinagpursigihan na kumbinsihin si Cabral? O kaya noon, linabas niya na yan habang buhay pa si Yussi Cabral para mapatunayan ni Yussi Cabral na totoo yan. Eh ngayon nilabas niya nung mamatay si Yussi Cabral, parang sinakayan niya pa, hindi parang sinakayan niya pa yung pagkamatay ni Yussi Cabral. O dahil usap-usapan yung pagkamatay ni Yussi Cabral, sabay nilabas niya yung Cabral file. Yan yung yan yung medyo hindi rin maganda dito sa mga ni Lore ni Leandro. Sana tinuturuan din ni Loren yung anak niya na mabuti yung hangarin mo, natutuwa ako sa mo, pero sana gawin mo sa maayos. Ah, Gawin mo sa maayos. Ito kasi yung mga pinagmamalaki ng mga DDS na mga kabataan eh. Si Barsaga at saka itong si Libeste. Hmm? Si Barsaga naman, weirdo naman yun. Si Kung Miao. Ito naman daw, ang tawag dito kay Libeste, Kung Aw. Aw, aw. Yun daw, Miao. Awang ko dito sa mga Pero yun na nga, ha? Maganda yung hangarin na labanan ng korupsyon. Pero wag nang gawing madrama. Pangalawa, kung ano man ang agenda niya, isang tabi niya yun. Ang isipin niya, ginagawa niya yung para sa bayan. Lumalabas kasi dito, parang ang agenda nito sumikat eh. Parang pinaplano na nito na palitan yung kanyang ina sa pagkasenador. Ha? Alam naman natin ang present na mga senador ngayon, galing, pinapalitan na yung kanilang mga naunang henerasyon ng mga magulang. Itong si Loren, wala pa. So parang ito yung Kaya siguro natutuwa din si Loren na yung anak niya, itong si Leandro, ay nakikilala. So pag tumakbo itong senador, kapalit niya, tingin niya mananalo. Kaya ginagamit itong mga issue ng anti-corruption, ginagamit itong issue ng Cabral, para sumikat. Yan yung hindi naman maganda. Yan naman yung hindi maganda. Maganda yung hangarin na labanan ng korupsyon. Maganda na kabataan, masigla, ginagamit ang kasiglahan para sa paglaban sa mga mali sa bayan. Pero sana wag nang madrama. Saka sana ginagawa yan dahil walang agenda. Talagang para sa bayan. Yun naman yung Kaya lang itong si Senadora Loren, hindi niya yata natuturuan ng tama itong anak niya eh. Anyway, maiba tayo ng topic. Itong si SAP, Special Assistant to the President, Tonton Lagdameo. Ayan, nagsalita na rin.
Itong si Anton Lagdameo, kung sa mga hindi nakakakilala, ito yung asawa ni ano, asawa ito ni Don Zulueta. Kaya yan si ano, si Mr. Don Zulueta. Ha? Yan yung asawa ni Don Zulueta. Pero best friend yan ni PBBM mula pagkabata. Ito kasing si Anton Lagdameo, galing ito sa kilalang pamilya ng mga Florido. Hmm. Actually, ang mother niya Florido, o ang father niya Lagdameo. Kaya ay naalam naman natin yung mga yung mga Florido, ano yan? May ano yan, banana magnate. Ah, ano sila, yung mga plantation ng ano, saging, mangga, pineapple, pero mas banana yung ano nila. Aside sa negosyo, ano rin, politika, no? Dating matagal itong naging congressman si Lagdameo. Pero nung tumakbo si PBBM na president, tumulong siya. At dahil magkaibigan sila mula pa pagkabata, ayan, ginawa siyang as special assistant to the president. Yung malapit talaga sa presidente. Parang bonggo sa panahon ni Digong. Yan si Lagdameo. Ngayon, sa mainit na isyung ito ng flood control, yung mga anomalya sa flood control, nadadawit yung SAP. Kasi ang nakalagay doon sa di umano'y 8.3 billion na mga insertions, ang nakalagay umano sa papel, ayon kay Leandro Libeste, OP, OP, tapos open parenthesis, ES slash SAP o SAP, ES SAP. O, yun. Kaya kaya ano na napag-uusapan itong SAP. O ngayon, pag sinabi mo kasing SAP, ano 'yan? Dalawa lang ang ibig sabihin niyan. Special Assistant to the President o kaya Secretary Amina Pangandaman. Yan yung pwede diyan. Nung una, ang mainit diyan si ES kasi dati ang nababanggit diyan, yung 8.3 billion na yan na insertions ay ES ang nakalagay. O di syempre pag sinabi mong ES, Executive Secretary yan. At ang Executive Secretary nung panahon na yan ay si Lucas Bersamin. Kaya pinag-uusapan si Lucas Bersamin. Pero nag-react na si dating Executive Secretary Lucas Bersamin. Sabi niya, hindi. Hindi ako involved sa mga ano na yan, mga anomalya na yan. Hindi ako nag-insert. Hindi daw siya nag-direct. Hindi daw siya nag-approve. Wala. Hindi daw siya. Kaya niya daw yung panindigan. Kahit paanong investigasyon daw ang gawin, administrative, criminal, ano niya daw yan, haharapin niya daw yan, sabi ni dating ES Bersamin. Ngayon, dahil ang nakalagay doon ay ES slash SAP, nagsalita na rin itong si SAP Lagdameo. Kasi pwedeng ang ibig sabihin nun, ES SAP, ibig sabihin, kung hindi Executive Secretary, it's Special Assistant to the President. O kaya pareho silang involved dyan. So nagsalita na ngayon itong si Anton Lagdameo, itong SAP. Ang sabi niya, hindi involved ang opisina niya sa anomalya na yan. Hindi daw siya nakikialam dyan sa mga proyekto na yan. Wala daw siyang kinlaman dyan. At ang trabaho daw ng opisina ay hindi ganyan. Hindi daw part ng trabaho niya yung makiko-coordinate sa DPWH. Kaya sigurado daw siya na yung SAP doon ay hindi siya. Ang opisina niya, SAP, Special Assistant to the President or Office of the Special Assistant to the President o SAP. Siya ay SAP. Pero hindi daw siya yun. Ngayon, ano yon? Hindi kaya ang SAP doon ay si Secretary Amina Pangandaman? Anyway, wala pang salita na nilalabas o wala pang statement na nilalabas si Secretary dating Budget Secretary Amina Pangandaman. Abangan natin. Pero sa ngayon, yung mga nasasangkot na mga matataas na executive officials, panahon ni PBBM tulad ni Bersamin, nagsalita na. Ito naman ngayon, nagsalita naman si SAP Lagdameo. Pareho sila, si Bersamin at saka si Lagdameo ay nagsasabing hindi involved ang opisina nila yan sa mga flood control na yan. Kaya misleading daw yan, false, yung mga sinasabi na yan na ES at SAP. Anyway, masyado na kasing mainit talaga itong issue na to. Malacanang na ang tinatamaan. Kaya nga si ES Bersamin na, itong si SAP Lagdameo na, ang
ang tinutumbok ngayon ng kontrobersya. Sabi nga ni Senador Ping Lacson, posibleng nitong Enero, balik ng sesyon ng Senado ay ipatawag itong mga executive officials na ito o mga miyembro ng gabineteng ito. Abangan natin. Pero ngayon pa lang, kahit hindi pa pinapatawag itong si Sap Lagdameo, nagsalita na. Hindi daw siya involved dyan. Hmm? Anyway, abangan natin ang mga investigasyong mangyayari. Mabigat kasi yan na ang ES na at ang SAP ang nai-involve dito sa mga anomalyang ito. Kasi ano na yan eh. Yan na yung mga closest na tao sa presidente, executive secretary at special assistant to the president. Mga kabunyog, ano na yan? Mabigat na yan. Kaya ano ito? Kumbaga palapit ng palapit ito kay PBBM. Alam din naman yan nila Bersamin at saka nito nila Dameo na kapag sinabi mo ng OP, ES at SAP, presidente na ang tinutumbok niya. Ayan na kasi yung tinutumbok ni Libeste sa kanyang mga statements eh. Ha? Hindi daw ES lang 'yon. Ang nakalagay daw ay OP, ES at SAP. Okay, so mga kabunyog, mga kababayan, ito panghuling topic natin. Hmm? Nagkakagulo sa usapin ng bonus. Ang Kongreso nagkakagulo sa usapin ng bonus. Ibinunyag kasi ni Batangas Congressman Leandro Libeste, yung tinatawag daw na mayroon daw 2 million bonus, 2 million pesos na bonus na binigay sa bawat kongresista nitong panahon ng Kapaskuhan. Hmm? Ang tawag ay Christmas bonus. Itinaon umano ito doon sa panahon ng pagbubutuhan, pag-ratify ng Kamara, ng Kongreso, doon sa 2026 budget. Kaya parang ang lumalabas, bribe, ano yon, bono, regalo sa mga kongresista. Imaginin mo nga naman, hindi inabot ng 1 minute na ratify, inaprubahan yung budget ng 2026. Hindi inabot ng 1 minute. Record breaking talaga. Ngayon nilabas ni Libeste na mayroong 2 million bonus itong mga kongresista. Kaya lang itong sagot ng mga kongresista, itong mga leaders ng Kongreso, tatlo so far ang naglabas ng kanilang reactions. Si Congressman Terry Redon, si Congressman Ronaldo Puno, at itong si Congressman Jose Alvarez ng Palawan. Problema dito sa mga ito, iba-iba ang kanilang paliwanag tungkol sa bonus na yan. Parang nagkakagulo itong Kongreso. Parang nagkakagulo. Ang pangit tingnan eh. Ang pangit tingnan. Talaga yung 2 million na yan. Parang na ano sila eh. Nagkakagulo sila diyan sa mga sinabi ni Libeste. Ang sabi kasi ang sabi ni Puno, hindi Christmas bonus yung 2 million. Funding daw yan para sa mga Christmas activities ng mga kongresista. Kasi daw may mga Christmas parties, humihingi daw ng Christmas gifts ang mga constituencies, yun daw yun. Pero hindi daw yan para sa kongresista. Dagdag o additional funds yan para sa mga kongresista, para sa kanilang mga constituents kasi may mga Christmas activities. Yan yung sabi ni Uno. Ang sabi naman ni Alvarez, ano daw yan? Para daw yan sa salaries ng mga staff ng mga kongresista. Yun naman ang sabi ng ni Alvarez, congressman ito ng Palawan. Hindi daw yan bonus. Para daw yan sa salaries o sweldo ng mga staff ng mga kongresista. Yan ang sabi ni ang sabi ni Congressman Alvarez. Ito namang si Terry Redon, ang sinasabi naman, sabi naman ni Redon, 13th and 14th month pay bonus daw yan. Yan daw yung 13th and 14th month pay bonus. So, yung 13th and 14th month pay bonus, lahat naman daw ng empleyado ng gobyerno nabibigyan ng 13th and month pay. Dahil naman ang mga kongresista ay part naman yan ng gobyerno. So, tama lang naman na bigyan sila ng 13th and month pay. Kaya hindi daw yan So, ang gulo nitong mga kongresistang ito.
Kaya ano ito, ang problema dito, bakit iba-iba ang paliwanag nila? Hindi natin sa kinakampihan si Leandro Libeste, pero ano ba talaga? Ano ba talaga yung 2 million na yan? Ano ba talaga? Para saan ba yan? Kasi ang sabi ni Ronaldo Puno, ano daw yan? Additional fund para sa mga kongresista. Sabi naman ni Alvarez, hindi, pangsweldo yan. Salary yan ng mga staff. Oh. Sabi naman ni Ridon, hindi, ano yan, yung 13th and 14th month pay yan. At saka tama lang naman na bigyan ng 13th and 14th month pay ang bawat kongresista. Sa totoo lang, ah, may nakapagkwento na sa akin yan ng mga kaibigan kong kongresista na practice yan, tradisyon yan, na kada Pasko namimigay ang liderato ng Kongreso, ng Kamara, sa pamamagitan ng speaker, namimigay ng Christmas gift sa bawat kongresista. Eh siyempre, pag sinabi mong Christmas gift sa bawat kongresista, hindi naman yan 25,000, 50,000 or 100,000. O yun na nga. Sa ngayon, 2 million. Mm. Binibigay yan sa mga kongresista. Oh. Regalo ng ng liderato ng Kongreso. Oh. Kaya lang ang nangyayari kasi usually katapusan ng taon, December, katapusan ng taon, panahon ng Kapaskuhan, yan naman yung pinagdidebatehan ang budget. Kaya nagkakasabay na yan na parang iniisip na regalo na rin yan sa mga kongresista sa pag-approve nila ng budget. At totoo din naman, sa panahon ng Kapaskuhan, ang mga kongresista, tatadta rin talaga yan ng mga supporters nila, mga leaders nila, babahain talaga sila ng mga leaders nila, ng mga constituents nila, na hihingi ng pamasko. At marami talagang activities ang mga kongresista sa panahon ng Pasko. Totoo din naman yan. Totoo din naman yan. O totoo din yung sinasabi ni Congressman Puno na yung binigay na 2 million, hindi naman sa kanila nila magagamit, halos kanila yan ang pansarili. Magagamit nila yan pambigay sa mga ano nila, mga leaders, constituents na nagki-Christmas party or humihingi ng pamasko. Kaya lang, yun nga ang problema. Unang-una, ang laki naman ng 2 million. Kaya lang sa kanila nga, hindi na yan malaki. Ay ang pinag-uusapan kasi na pundo ng mga kongresista, alam naman natin, di ba? Doon nga sa mga ninakaw na yaman, ilan yon? Bawat malita, 50 million. Oh, ilang malita yung pinag-uusapan. Kaya sa kanila, ang 2 million, barya na yan. Oh, sa atin ng mga mamamayan, pag sinabing 2 million, maano ka, mabibigla ka, ha? 2 million? Christmas bonus, 2 million? Oh, naano tayo. Pero sa kanila, maliit yung 2 million. Kaya anyway, yan na yung kalakaran eh. Yan talaga yung nangyayari. Yan yung kairalan. Yan yung sistema sa Pilipinas. Talaga namang may ganyan yung mga kongresista na yan. Kaya lang, binukas kasi ngayon sa publiko. Nilabas sa publiko. Ang problema ngayon, hindi kayang ipagtanggol nitong mga kongresista. Tayo iba-iba sila ngayon ng tono. Parang kung sa sayaw, iba-ibang tugtog. May tsa-tsa, may tango. Ha? O, kaya ang nangyari, iba yung paliwanag ni Puno, iba yung paliwanag ni Ridon, iba yung paliwanag ni Alvarez. Eh di lalo lang silang nalalagay sa alanganin. Ayusin niyo muna yung mga sarili. Ulitin ko hindi tayo kumakampi kay Leandro Libeste. Kaya lang para kayong laging nabibigla kay Libeste. So, di natutuwa lang yan lalo si Libeste. Natutuwa lang yung mga DDS sa mga ganyan. Ayusin nyo kasi. Ha? Ito kasi yung mga kongresistang ito na nung nilalabas na ang kanilang mga pinagagawa, yung kalakaran nila, ayan, nahihirapan ng idepensa. Okay, magandang araw mga kabunyog, mabuhay po tayo.